Mga kababayan, Oh. ikinalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari Ang PR mo walang kwenta. Ibang klase ho talaga tong si Bangag. Pambihira, magbabalita na lang with matching emotion pa talaga. Kailangan natin sa mga ganitong klaseng panahon, yung presidenteng ikangat tigas, yung presidenteng nagko-comfort, hindi nagpapakita ng ganyang klaseng kabalbalan. Dito sa video na to, meron na ho daw nadali na isang Pinay na OFW dyan sa nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin itong naging interview nitong si Prof. Malutigia, tapos sesegwayin ho natin itong si Adjong na nagpapanik, at bababaran naman ho natin ang video nitong si Atty. Vic Rodriguez na kung saan pamagat pa lang talaga namang mapapasaludo ka na doon sa ating mga magigiting na mandirigma na nagsiwalat ng kanilang nalalaman kaugnay sa kabuktutan sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan na sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Eto na, re-recta na ho tayo. Ano nga ba itong pagdadrama na naman ito ni Marcos Jr.? Okay. Magandang gabi. Ating Bigat ng dating mo, brad. Heavy! Parang yun lang pulburon mo yan. Parang yung inaalmusal mo lang. Heavy, di ba? mga kababayan, Oh. ikinalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari Ang PR mo walang kwenta. Ano to ka? Oh, merong nasabing kababayan natin sa midgit lang silangan. Kaya ang packaging natin sa iyo ngayon, medyo malungkot ka. Yung boses mo, yung modulation mo, dapat naka-maintain lang na talagang pangbangagang datingan, di ba? Alam namin yan. PR work yan, Marcos Jr. Pagkatapos mo niya nagsalita dyan, sisinghot ka na ng pulburon. Langya ka. Naaawa ka doon sa kababayan natin sa sa Middle East. Naaawa ka doon. O kumusta naman yung mga pinagnakawan sa kaban ng sambayanan dahil dyan sa mga walang yang unprogram appropriation mo? Di ka naawa? Mas maraming nagurgur doon. Hindi ko sinasabing walang kwenta yung buhay ng kababayan natin na OFW. Yung mga nagurgor dyan sa baha dahil sa pagnanakaw sa administrasyon mo, di hamak na mas malala kumpara natin sa kung ano man ang nangyari sa ating bansa. Trilyon ang ninakaw sa administrasyon mo, tapos papaandaran mo kami na paiyak-iyak mo, palungkot-lungkot ng boses mo. Hindi ko sinasabing huwag tayong malungkot, OFW yan. Makabagong bayani nga tawag natin dyan Pero yung pagbalansi sa sitwasyon, hindi namin nakikita sa'yo. Lungkot na lungkot ka. Doon sa mga malang flood control, mahiya naman kayo. Mapanggang sa ngayon, walang nakukulong. Tapos ngayon, lungkot na lungkot ka dito sa isa na to. Ano kasi, Raulo? sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya Bakit hindi na lang kasi? Meron akong nabasang comment comment ni Joey De Vibre, 'di ba? Bakit di na lang daw ikaw? Pero ako naman, di ko naman na yun, 'di ba? Kung pipirma na yung isang diyan, wala namang problema. Pero para panalangin na bakit, hindi, tanong lang naman yung kay Ma'am Joey bakit hindi na lang ikaw? Mantahin mo kalahati sa Pilipino, pinapanalangin na sana magurgur ka na. Ganon kasama ang ugali mo, Brad. kaya namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Na-identify na po siya ng kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Wow! Patuloy po ang ating pag-monitor sa kalagayan ng ating mga Ano ba naman na binigyan siya ng 500,000? Ilang bundle lang naman ng taga 100,000 yon. Baka wala pang 1 kilo yon, di ba? Doon sa mga maletang idinideliver daw di o mano dyan sa Ilocos Norte, di ba? Ano pa naman?
Pumunta ka doon sa basement, kumuha ka ng isang bundle na 500,000 piso, ibinigay mo doon sa kababayan natin yan para talaga makapagpapogi ka. Brad, SS-in mo yung issue na yan. Talagang kulang pa yung emote mo. Kung ako PR mo, baka magsabihan kita, Mr. President, alam mo, mali ang ginagawa mo na yan. Yung pa-emote mo na yan, hindi pa ganun ka-genuine. Dapat merong luha na pumatak. Wala pang pumapatak na luha eh. Papatakin mo yung sa luha. Babayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Asahan po ninyo na pagka meron tayong maire-report, ay ire-report ko po sa inyo. Wag na report. Anak ng tokuan mo, magagawa mo. Di ba? Bangag ka lang naman. Wala kang magagawa dyan, bro. Anong report? Tumigil ka. Ang gawin mo, magpahinga ka, magpataba ka. Dahil base sa nakikita namin, anak ng toka. You're in trouble, my friend. Rumekta ho tayo dito kay Adjong na nagpapanik. Naku, Adjong. Ito. Adjong. Reaction lang dun sa unsigned affidavit. Okay, actually, Billy, kung hindi tayo magkaibigan. Nagpapanik na si Adjong. Hindi siya magkanda o gaga. Gusto niya kagad. Naglulundagan sila ngayon. Kalma ka lang, Adjong. Maraming ebidensya ang mga maglalabasan. Okay? Kung, balita ko, yung ano ba yan? Anong nakalimutan ko yung nag-atras ng kanilang ang tawag dito ng kanilang impeachment laban dito kay BP Sara. Tindig Pilipinas, nako yari. Tindig Pilipinas, babawiin ang kanilang impeachment complaint versus BP Sara. Palakpakan. Lagot ka, Adjong. Magtago ka na sa saya ng nanay mo. Kung meron ka pa. Kung meron man siya saya, magtago ka na. Dahil pagka naging presidente si BP Sara, anak ng tokwa, wala nang Adjong na pangalan sa politika. Sigurado di ka naman nanalo. Hindi lang tayo magkaibigan. Actually, I think I don't think they deserve a decent answer from me. A response. Unassigned nga di ba? It's all BS. Paano BS? Huwag ka masyadong pikon. Balita ko, pirmado na. Binigay na sa ombudsman. Kalmahan mo lang, Brad. Ramdam ko ang pagkapagabag ng damdamin mo ngayong mga panahon na to. Pero ika nga darating at dito sa isa na to, sa ayaw sa gusto nyo, aabutan namin kayo. Yung mga siga-sigaan, yabang-yabangan, di ba? O bidabidahan, lahat kayo may kalalagyan pag naging presidente si BP Sara. Pagka yung yung flood control na ginawa nyo, yung control na ginawa nyo para pigilan yung pagkakalink nyo dito sa mga anomalya na ipinupukol sa administrasyon na to. Pag naging presidente si BP Sara, yun ang bagyo nagigipado sa flood control na yon. Yari ka dyan, Adjong. Adios, Adjong. I mean, it's all BS. Ang hirap kasi mag-argue sa isang kasinungalingan. How do you even argue with lies? So, and I think nakita ko nga kanina sa report, sa Navy ba yun? Lumabas ang statement ng Navy na some of them have not even entered officially the service. And some of them actually were discharged dishonorably. So there you go. So, Huwag nang patulan, sir. yeah, parang Hindi. Para kayo dyan sa media, patulan nyo yan. Yan ang obligasyon nyo. Alamin ang katotohanan. Ngayon, kung balita namin sa mga media daw, meron din naabutan, di naman kami magtataka kung hindi nyo napapatulan dahil malamang sa malamang yung mga boss nyo dyan, sila siguro mga naabutan. Kaya yung mga nasa media na hindi papatulan itong mga kaganapan na to, mag-isip-isip na ho kayo mga kababayan. Diba? Ano na yan? Ika nga, alam na this. Pagka yung mga media, ika nga ang kanilang naratibo, kontra dito sa pagsasalita nitong ating mga magagiting na Marines, alam nyo na ho yan mga kababayan. Ika nga, hindi na ho natin dapat na ipaliwanag yan. Alam na ng sambayan ng Pilipino yan kung anong klaseng kabalbalan yung ginagawa nila na yan. Di ba? it's all BS. I'm sure. Yes, Sorry. yan. Yan. They don't even deserve a decent response from me. But what I can tell you is,
those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Wala. Sir, hindi po telling ba na puro Quadcom Yeah, at members? saka kung titingnan mo, di ba, kung titingnan mo yung timeline, at saka yung timing, actually yung timing nila, di ba, kahapon, I think yesterday there was the, yung sa ICC, yung confirmation of charges, and there was now the impeachment complaint against Ajong, grabe naman yan. Ha, yung mga, ang tawag dito, yung mga media, talagang tinutulungan ka pa. Confirmation of charges. Aba, talagang first time ko kayong makakakita na media na magtatanong sa isang politiko, tapos nahihirapan ng politiko, tutulungan pa ng mga taga-media. Yan ang dahilan kung bakit wala ng respeto ang sambayan ng Pilipino sa mainstream media sa Pilipinas. Dahil yan sa kagagawan nyo. Anak ng toka, imbis na siyasatin nyo, pag-aralan nyo, himayin nyo, di ba, mag-imbestiga kayo ng pansarili. Tinutulungan nyo yung mga walang kwentang politiko na makalusot dito sa mga problemang kinasasangkutan nila ngayong panahon na to. the Vice President, which we tackled by the Kala nyo makakaisa kayo kay PH. Hindi, walang yung isa dito. committee. So, titingnan mo yung timing nila, di ba? Pero, I think, feeling ko kung merong tagilid sila, meron na silang parang meron na silang automatic na response o gagawin to divert the attention. Parang may naka-impact na sila na na generator eh. Kung merong tagilid sila, meron sa automatic isa-switch on nila. Tapos isisihin yung mga selected number of people na Strategy nyo yan nung 19 Congress, di ba? Minamayat mayan yung mga Duterte. No? Pagkababa nitong issue na to, itong kay Pastor Kibuloy. Pagkababa ni Pastor Kibuloy, itong kay Tatay Digong, Iki Jiki. Pagkatapos yung kay VP Sara, dadalhin nyo na naman dyan sa, pagkatapos yung kay Pastor Kibuloy, dadalhin nyo naman sa confidential fund. Strategy nyo yan Di ba? Kumbaga, taste of your own medicine kung tawagin niya ang nangyayari na yan. Pero hindi estratehiya na ginaya yan sa inyo. Yan natural na nangyayari sa sobrang daming kabuktutan na nangyari noong 19 Congress. Di tayo magtataka kung saan damukal pa na anomalya ang ililink dito sa mga ganitong klaseng congressman kagaya ni Adjong. who they think are their perceived enemies or detractors. Ganun lang Huwag yan. kayo iyak. Huwag kayo iyak. Iyakin ka So I don't, it's an unsigned affidavit. It is according to the narratives of those who have been dishonorably discharged. I do not even know kung ano yung mga pangalan nila. So I think it's pure, I'm sorry, pero it's bullshit. It's a complete bullshit. Yang mga ganyang klaseng salita kasi yang si Adjong kilala bilang ika nga napaka-cool-headed niyan di ba? Yung cool lang ako pero pagka yan nagsalita na ng ganyan, alam na natin ibig sabihin yan. Sa tono ng pagsasalita, sa body language, sa demeanor ng pagsagot sa mga tanong, kami ang huhusga kung ano ang sa tingin namin ang sangkot ka ba o hindi. Kami nang bahala doon. Pero base sa aming nakikita, Jong, marami kang dapat na ipaliwanag dito sa issue na to. You're in big trouble, my friend. We also find it suspicious po yung nagpa-live stream nun ay si Kong Defensor, sabi ko, these are people who are certified to be opinion, yung parang major in opinion analyst sila, yung mga opinion leaders sila, but without major in opinion sharing, but mind walang evidence. So I think, well, if you argue with may saying kasi, if you argue with a liar, they will drag you down to their level and beat you with their experience. So I don't know how to even address lies with another lie. Huwag mong i-address. Huwag mong sagutin. Hindi pa to panahon para sagutin nyo. Huwag kang magpa-interview sa media. Huwag mong kasuhan ng cyber libel dahil mapapahamak ka, Brad. Mapapahamak ka, yan ang sinisigurado ko sa'yo. O I challenge you, Congressman Adjong, kasuhan mo ng cyber libel yung mga 18th Marine. Sige nga, tingnan natin ang angas mo. Kasuhan mo ng cyber libel.
Kung talagang inosente ka, kung talagang walang inabot sa'yo, wala kang tinanggap, kasuhan mo na cyber libel. Bakit hindi nyo kinakasuhan? Ang gagaling nyo, ang sisiga nyo dyan sa ganyan eh. Di ba? Pinapatawag nyo nga yung mga vlogger, wala namang ginagawa sa inyo. O dito, pinaratangan kayo ng kung ano-ano. Kasuhan nyo, sige. Kaso hindi pwede. Bakit? Lalong hahaba ang usapan. Mapag-uusapan sa korte at magkakalatagan ng ebidensya. Yun ang problema. Di ba, Jong? Oh, strategiya nyo, basa namin. Di ba? Paano namin nabasa? Kasi inobserbahan namin kayo noong 19 Congress. Pagkatagilid kayo sa issue hanggat maaari, tahimik lang. Nagka-mainstream media news blackout nga eh. Nung lumabas yung 18 na mandirigma, wag na Marines kasi hindi naman 18 na Marine, nasa 16 lang ata tapos Philippine Army yung dalaw. Basta mandirigma na lang. Yung 18 na mandirigma natin, di ba? Oh, salita ka, kasuhan mo. Are you filing charges? Bahala ka nga dyan kay Prof. Malutikian na ako. Daling ko na dito kay Maisog kasi itong si Maisog pagka ito sumalansan, di ba? Maisog! Yan, palakpakan natin, Atty. Vic Rodriguez. Di ba? Yan ang isa sa mga senador natin, di ba? Sa 2028 presidential election. Kung Senator Mike Defensor, Senator Vic Rodriguez, Senator Robin Padilla, baka Vice President pala yun. Sorry. Kasi si VP, sure ball ng presidente yun. Vice President Robin Padilla, pwede, di ba? Sarap pakinggan sa tenga. Music to my ears. Vice President Rodante Marcoleta, senator pala siya. Kahit na anong mangyari, senador pa rin siya. Pero mataas ang chance niyang manalo ng Vice President. Sino pa? Sino pa ba? Si Senator Jimmy Bondoc. Huwag yung kalimutan. Senator, kung sakaling tumakbo tong si Pastor Kibuloy, nako, isa ho yan sa mga ikakampanya natin. Dahil pagka kayo ho, nakita nyo kung anong ginawa ng mama na yan. Yung mga paratang sa kanya, puro fabricated ho eh. Nakita nyo ho, yung paglantad nitong si Alias Rene. Wasak ho ang argumento nito si Risa Hontiveros. Ngayon ang nangyari, yung mga ginawa na yun ni Risa Hontiveros ang ikinababa ng ilan na nga lang ang boto niya sa 2020 tapos gumawa pa siya ng ganong katinding kabalbayan. Kaya naman, punta na ho tayo dito kay Prof. Malutikia. Palakpakan. Yun, gang! We're beginning the year in a rather turbulent manner. And do you predict more turbulence? Yes, the early declaration of the Vice President will certainly create the turbulence you are referring to. And the situation of our economy aggravates the kind of political turbulence that we will be facing with. You know, Attorney Kaufman said that the prosecution's presentation was as worthless as the devalued peso. That was a political dig, right? Yes. His opening remarks from day one has really been zeroing into Filipino psyche and Filipino culture. I am surprised that he is very conversant of how Filipinos react and behave. Okay, well, some pundits might say, Malu, no, that Attorney Kaufman's also speaking to Filipinos because of course, 2026 is shaping up to be a very turbulent year for politics. But of course, we already know that VP Sara made an early announcement that she will... Anong turbulent? Walang turbulent. Basta alam namin dito, landslide si VP Sara. Ano turbulent? Sa Vice President, sige, turbulent nyo. Pero sa Presidente, tapos na usapan, turbulent. Ang dami yung alam gamitin ng mga mabulaklak na salita. VP Sara, 2028, Presidente, period. Sa baba, magbakbakan sila, walang problema. Wala tayong issue dyan. Magbakbakan sila hanggang gusto nila. Di ba?
Oh. will run in 2028. We just also read a report that the NUP said or that they will not all be supporting the impeachment. Medyo magulo sila right Medyo now. malabo sila. Malabo. Malabo. But, yun nga but says, I wanted They're to trying point... to parse how their position, Oo, pero parang right now namamangka sa dalawang ilog. Oo, parang ganun. But because Malu also wrote an editorial the other day and she said fragmentation will favor Vice President Duterte, whereas coalition will make her more vulnerable. What can you elaborate? can you elaborate? And are you Yeah. seeing that fragmentation? I was surprised initially of the position taken by NUP and that it has to be explained by Congressman Ronnie Puno. I thought that was sealed. And then today we have various members saying a different tune. I think we will see before Monday certain political parties meeting and figuring out how they will be acting on Monday, whether they'll be very active at the Justice Level Committee or just wait for the plenary. So we will see definite changes and certain political party positions that will be made as we hit Monday. And that, yes, consolidation would be a problem for the Vice President because that would mean all political parties will be joining forces, whereas fragmentation would lead to his base solidifying. And it's too early to say whether it will lead to fragmentation or consolidation. Says, if you look at the way they are signaling, they meaning the political parties, it would appear that they are reacting, and they have been reacting since she announced her decision or intention to run. So my sense is they are looking at how the public will come in the fray, considering her strength really belongs to the ordinary Filipinos, not to a political party, because she's not a member of any political party right now. So the signaling would be both for the oligarch-backed political parties, as well as those who have terms that allows them to run for 2028. Okay, but would an alliance of the BBM administration and the traditional opposition not be far-fetched? Yeah, it's going to be very hard, as you very well know. When you talk of alliance, you need the rules of engagement. When you say the pink, the yellow, and the Makabayan will be joining forces with the Marcoses, the main trigger points there would be how would they be alliance partners, like what former Senate President Frank Drilon said. It all begins with how do we ensure that we are able to field a competitive candidate and that the alliance will hold. When you're talking about coalitions, of course, we also see one forming over the different groups of the so-called opposition, whichever group you might think is the opposition. They're all kind of uniting right now. Do you think this will hold, especially if they do decide to form a coalition with the ruling party or the administration or BBM's party at that? And how do you think people, the voting public, given na nagbabago na kasi, puro Gen Z na ngayon at dadami pa by 2028, how will that change the landscape, Malu? Sean, you're correct, no? 60% of the total registered voters belong to Gen Z. And by 2028, they will be, I think, voting for the second time. So it's interesting how they will define 2028 and what the issues that they hold dear as compared to
millennials, Gen X, even the senior citizens. So critical talaga. Critical talaga si Gen Z. Okay. Gusto kong ipasok yung disclosure of these bribes, the parang mind-boggling amount of supposedly saldico to Mind-boggling. senators and even the Mind-boggling. president. What do you make of that? Well, when I heard of it, I was so surprised because it practically strengthened the position made by the earlier Marine Gutesa. So it collaborated Gutesa, and the staggering number of luggages. Yeah, 13,000 As well. something. Oo, di ba? Tapos yung May paggamit mabibili ka bang ng- 13,000 pala sa luggage sa Pilipinas? Sa tingin ko plinano. Kaya syndicated activity eh. Biro mo kasama pa ang helicopter at saka eroplano. It's a very well-planned distribution system. Never before seen in Philippine politics. Sabi ni Yusek Claire, palitan nyo yung script, hindi mali ang script. Hindi award-winning. Si Hindi best friend, si best award-winning. Si best friend. Hindi mo naman kailangan maging award-winning. Ang kailangan lang nilang i-rebut, totoo bang may pera, yung maleta, totoo bang tinanggap? Kasi may mga addresses eh. At saka may mga resibo yung Marines. So, kung pangit yung script, para mong pinuput down yung mga security ni Repco. Pero hindi nila dinideny yung pondo. Doon ako nagtataka dahil they should confront the issue. And the issue really is the distribution of money. Are these kickbacks? Are these part of the for later release? Are these, there's so many permutations of what it could be, but they never denied the distribution of the same. Well, at least that's now with the ombudsman, so we'll of course be monitoring kung anong gagawin ng office na yon. But next week, March 2, Monday, we'll be starting to hear the House Justice Committee debating on the form and substance on the 4 impeachment complaints against VP Sara. Malu, given the many events of this week, what are you going to be watching out for during those hearings come Monday next week? Nako. Well, one is Information pala. how Matindi the yan. decorum of the committee, which is very different from the first impeachment. The fact that they were not able to translate it immediately to the Senate is already like a red flag. That it will stay with the committee until they are able to put together the charges that will hold in a hearing. Form is easy. Substance, you will just have to be fair because the way they ruled on the impeachment against the president, it was clinical and there was no mention of evidence. So it never really got deeper at the committee level. I think this impeachment with the vice president, because the intent is really to remove her, I think the 4th impeachment will be the new information being introduced, which is essentially the bank accounts and the SALN. Now, on the other hand, a discussion and a public airing of all these can harm the vice president. I don't necessarily agree, Cesa, kasi she has already been battered, rammed, destroyed, less than a year in office. But if bank accounts are open, for instance, and reveal some wrongdoing, Oh, of course, definitely. I'm speculating here, but Diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling. Diyan kayo But the magaling problem with the bank mag-speculate. accounts is you will have to wrestle with the legal and technical issues Diyan kayo magaling, speculate. of prying open Yan ang expertise nyo. a private account.
Your thoughts on the Madriaga affidavit, which is also part of that fourth complaint Yun ang that was BS. endorsed by, of course, members of the Yun ang NUP as BS. well. Madriaga, yun ang BS. Sa akin, Sean, Madriaga is a polluted source. Polluted source. Isn't my Credible daw yun, Prop. Credible daw yun. Isa yun sa mga smoking gun. Smoking gun ito. Prop, yun ang smoking gun nitong si Benny Boy. yung santong kabayo dyan sa House of Diba? Smoking gun niya yun eh. Diba? Mike Defensor also one? I'm referring Well- to him and his involvement with the former soldiers. At least Mike Defensor is not in jail. Second, he's standing for what he truly believes in and supporting the 18 security personnel. That he is standing up on corruption. I think is more telling than comparing him to Madriaga. Grabe naman yun. Huwag naman ganun. Bastos All right. naman ng mga media. We na to. thank you. Yun ang pinakabastos na ideya na ikukumpara mo itong si Kong Mike dito kay Madriaga. Hindi nang kidnap si Kong Mike. Asian Mike, hindi nang nang kidnap. Hindi ransom yung si Kong Mike. Si Madriaga ginawa lahat niyang illegal. Si Kong Mike ginagawa niya yung alam niyang at nakikita niya at base sa mga kaganapan ngayong mga panahon na to na nakakabuti sa sambayan ng Pilipino. May paninindigan, may prinsipyo. Ito ika nga sabihin nyo man naniniwala kayo, kinakalaban nyo, hindi kayo believe sa pagkatao. Wala yun. Kahit ano pa sabihin nyo, kahit hindi nyo pa pinapaniwalaan, walang ginagawang illegal si Mike Defensor. Hindi siya nakakulong. Kaya kung pagkumparahin itong si Mike Defensor at itong si Madriaga, anak ng toka, kung Mike ko, inaaway ka nitong mga to, ako, ayoko yan. Oo kasi, ko yung si Kong Mike kumbaga, kandidato ko yan sa 2028 Silang dalawa nitong si Tinig Maisog, yung ating Atty. Vic Rodriguez, di ba? Hindi pwede yung gano'n. Hindi ka nga, meron pa pala tayong nakalimutan. Si Atty. Rowena Gonzon, yan. Kahit nadilawan, pinklawan yan, love na love mo natin yan. Love na love natin niya si Atty. Rowena Gonzon. Siya lamang katangi-tanging dilawan at pinklawan ang nakatawid. Nakakatawid sa gitna ng mga DDS. Pero yung mga dilawan pinklawan, ayaw siya eh. Bakit? Pagka kasi yung mga dilawan pinklawan, naging ka dyan, naging, ang tawag dito, naging objective ka. Wala na. DDS ka na kagad. Dito na ako tayo. Kay Atty. Vic Rodriguez. Game! Duty, valor. Ito po ang motto ng Philippine Marines. Ang ibig pong sabihin sa Tagalog, katungkulan, honor, karangalan, honor, duty, katungkulan, valor, kabayanihan. Yan po nagsasalarawan kung anong uri ng mga tao ang bumubuo sa Philippine Marine Corps. Meron po silang honor, pinapahalaga nila ang kanilang trabaho at binibigyan nila ng emphasis ang kabayanihan. Honor, duty, valor. Karangalan, katungkulan, kabayanihan. Yan po ang sumasagisag at kulturang nananalaytay sa mga miyembro, retirado man o aktibo ng Philippine Marines. Bakit po ito ang ating pamagat ngayong tanghali? Upang hihimayin ko po para sa inyo yung laman ng pinagsamang sinumpaang salaysay nung 18 sundalo. Karamihan po doon ay mga dating miyembro ng Philippine Marines. Meron po doon na miyembro dati ng Philippine Army. Para lang po buo yung ating konteksto, kung ang motto po ng Philippine Marines, kung ang sumasagisag at nagsasalarawan sa mga naging bahagi at kasalukuyang bahagi ng Philippine Marine Corps ay honor, duty, valor, karangalan, katungkulan, kabayanihan. Ang Philippine Army naman po ay serving the people, serving the land. No? So, okay. Mainit pong pinag-usapan ito
yung mainstream media, kagaya po ng ating sinasabi, tahimik, Tahimik. nakakabingi ang pagiging bulag, pipi at bingi at manhid ng karamihan sa ating inaasahang mainstream media. Yan. Pakita ko Hindi na ako segue kasi wala naman akong maipupunto dito kay Attorney Vic. Ika nga, full package yan pagka sumalansan di ba? Kaya hayaan na ho natin siya ang ika nga umayos dito sa mga taga-mainstream media na to. Ibigay na ho natin ang buong entablado para dito sa ating maisog. lang ho ito. Buti pa ho sa international news lumalabas. Wow. Sa Gulf News, ayan po Very yung nice. naging headline ng Gulf News. Paki-screenshot niyo po. Buti na lang din po, meron yung Chinese newspaper. Inilalabas din po yan. Ito po nag-circulate dyan po sa mga kaibigan nating Chinoy sa Binondo. Pero ang mainstream media, bulag, pipi, bingi at manhid. Mga kababayan, dito na po kayo, sumali na po kayo dito sa ating pahina sa social media. Sali na Wala ako, na sali po tayong aasahan sa Correct, Philippine mainstream media. Busal po Tinig maisog tinig maisog. Lagi ho natin pinupromote dito sa PH Update yan. Pagka nag-subscribe ho kayo dun sa pinaka-latest na video, sabihin nyo, galing ho kayo dito sa PH Update. Para talagang solidong-solido ang suporta natin dito kay Attorney Vic Rodriguez. ang bibig nila, tinakpan po rin siguro baka ng mali-maliit ang pera. Napakatahimik po nila, ilan, mabibilang mo at hindi binigyan ng ganong prominence. Mantakin mo, mga kababayan, yung taong may warrant of arrest sa kasong unjust vexation. Unjust vexation, sa Tagalog po, ibig sabihin napikon ka lang doon sa taong yun. Sinerva ng warrant of arrest, full coverage ang mainstream media. Hindi ba linuloko kayo araw-araw? Pero bago natin talakayin po yan, kagaya po ng ating parte ng ating advokasya, sikapin nating mapasimple at maunawaan ng lahat ng Pilipino. Lahat ng Pilipino sa anuman pong antas ng ating kabuhayan ang mga mahalagang isyong panlipunan. Yung pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 dating sundalo. Base po sa kanilang sinumpaang salaysay, yung 16 out of the 18 ay miyembro ng Philippine Marines. Dating miyembro ng Philippine Marines. Kagaya nga po ng ating naturan, ang kanila pong motto, honor, duty, valor, karangalan, katungkulan, kabayanihan. Yan ang nagsasalamin at nagsasalarawan kung anong uri ng lingkod bayan ang mga naging minsan ng parte ng Philippine Marine Corps at yung mga kasalukuyang bahagi ng Philippine Marines. Naglabasan po yung 18. At inamin nila na sila ay nagtrabaho kay Saldico. Si Saldico, yung pinuno din ng small committee, hindi ba yung maliit na komite na nagmaniobra ng ating 2025 national budget, punong-puno ng blanco, pinirmahan ni Bongbong Marcos. Sila ay nagtrabaho bilang personal assistant at security consultant. Yun po yung item. Pero bahagi ng kanilang trabaho, yun nga po sa kanilang paglalahad, ay maghatid ng mali-malitang kwarta. Kwarta ninyo, pera nating mga Pilipino na ninanakaw sa atin at ipinamumudmod sa mga personalidad na nabanggit doon sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay. Meron po akong hawak na kopya rito. May mga notes ko na po yan. Yan po yung ating i-discuss maya-maya ngayon. Mahusay ko yan, mahusay. Dito po sa kanilang sinumpaang salaysay, 2 katangi-tanging pangalan ang paulit-ulit na lumalabas. Yung John Paul Estrada at Mark Tiksay. Dito pa lamang po sa kanilang paunang pahayag, paragraph 3, binanggit na ang executive assistant ni Zaldico ay yung matagal nang hindi hinahanap ng Blue Ribbon ng Senado. Wala. Yung mga mag-iimbestiga o nag-iimbestiga, yung ICI na namatay ng
namatay ng tuluyan, hindi pinatawag yung John Paul Estrada at Mark Tiksay. Bakit? Anong hiwaga ang bumabalot kay John Paul Estrada at kay Mark Tiksay? Dito po natin babalangkasin sa ating live ngayon na ang ating pong pamagat, Philippine Marines, Honor, Duty, Valor. Marami pong nanonood na mga kaibigan natin na nagmumula sa hanay ng Philippine Marines. Sana hindi pagbawal ang inyong panonood ng aking live ngayon. Ganon din sa mga kasundaluhan at miyembro ng uniform personnel. Inciting to sedition ba yun? Hindi. Bakit? Yan ang talagang nagsasalarawan sa ating Philippine Marines. Honor, Duty, Valor. Ulit-ulitin ko ito sapagkat mahalaga sa kanila yung karangalan, yung kanilang katungkulan. Katungkulan hindi lamang po dahil naka-uniforme sila ha. Katungkulan sa lipunan dahil hindi naman po talaga nagre-retiro ang mga sundalo eh. Kung ako magsasalarawan, they just hang their uniform, go about being a civilian, but in their heart of hearts, to their core, to their very core, sila ay mga sundalo pa rin. Nagsilbing minsan, magsisilbi ho yan pag binigyan mo ng pagkakataon hanggang sa huling hininga nila para sa bayan. Yan po ang Philippine Marines. Ano? Dalawang pangalan. Yung John Paul Estrada at Mark Tiksay. Palagi pong lumalabas yan. Tatandaan po ninyo, nung unang lumabas si Marine Sergeant Orly Gutesa upang ilahad ang mga delivery o paghatid ng mali-malitang pera, lumabas din agad-agad ang pangalan ng John Paul Estrada at Mark Tiksay. Hanggang sa ngayon, hindi po ito napatawag sa anumang pampublikong investigasyon. Bakit? Kasi po pala, itong si John Paul Estrada at Mark Tiksay, pag ito ay nagsalita, talagang ituturo nila yung mga hinatiran nila ng mali-malitang pera. Kaya ngayon mga kababayan, yung mga hinatiran, hindi na ho sila nakakatulog ng mahimbing. Wala na hong nakakatulog sa kanila ng maayos. Perang ninakaw sa sambayan ng Pilipino. Marami pong salamat sa halos, based on my magic ay halos 2,000 live viewers natin sa YouTube. Sana ho'y patuloy kayong makinig, share po niyo ito, mahalaga po ito. Hindi po ito pinag-usapan sa mainstream media. Pinagtatakpan po nila. Ang kinover po nila yung walang kwenta, matamlay, walang kasaysay na EDSA 40th anniversary. Wala po yun. Wala nga pong nagpunta kahapon. Tama po yun. I would like to congratulate the Filipino people, yung mga magulang, yung mga kabataan. Hindi po kayo nagpabudol. Merong mangilan-ngilan, pero hindi po kayo nagpabudol sapagkat lantaran na. Kilala na natin kung sino yung mga mastermind ng pagnanakaw sa ating bansa. Kilala And na. yet, yung celebration po kahapon, sineselebrate ng mga hilaw na dilaw, ng mga malansang alyansa, yung Akbayan, yung Makabayan Black, yung Kain Saba at Kain Suka. They're celebrating EDSA's 40th anniversary. Pati, may nagsalita pa eh. Si Leila de Lima talagang emote na emote siya eh. Di ba? Yung bigay na, paniwala sila sa mga pinaglalaban nila eh. Anak ng tawa, okay lang sana. Kung di ka nai-iskandalo ngayon dito sa mga maleta, pwede yun eh. Noong nagdaang administrasyon, saba ang problema mo. Ngayon naman maleta. Pambira sa susunod na administrasyon. Kaya ano na naman ang kakasangkot ang problema nito si Leila de Lima. Pambira. Isang arsobispo dyan sa Lingayen, I think, binabatikos niya yung nakaraang administrasyon pero tahimik siya sa lantaran, talamak, garapalan at trilyong pisong korupsyon na kasalukuyang nagaganap ngayon sa anak ng dating Pangulong Sinipa. Yun po ang diwa ng EDSA. Ngayon, kasiping na nila yung anak nung Sinipa nung tunay na EDSA. No? So anyway, going back, dito po sa ating honor, duty, valor, karangalan, katungkulan, kabayanihan, yung John Paul Estrada at Mark Tiksay laging lumalabas. As early as the time when Master Sergeant Orly Gutesa came out. Di ba? Hindi natin pwedeng kalimutan yun eh. Sapagkat ganyan din yung ginagawa po nila ngayon. They are trying to discredit these 18 honorable men
na lumabas upang hindi na ho nila masikmura Hindi na nila masikmura. Tinuturo nila yung John Paul Estrada at Mark Tiksay bilang central figure dito sa trilyong pisong pagnanakaw na ginagawa sa ating mga Pilipino. Ganon din, binanggit din uli nila. They affirmed yung unang naging pahayag ni Marine Sergeant Orly Gutesa. Ang lagakan ng pera ay Valle Verde 6, Pasig City. Yung po yung kumbaga factory nila. Doon nila sinasalangsang yung pera bago ihatid. At ganun din, binanggit din yung Congressman Edwin Garjola na hanggang ngayon seemingly untouchable. Base po ito sa paragraph 4. Ngayon, doon po sa aking pang-unawa dito sa 31 kasama na po lahat, pati yung jurat, pati yung signature page nila. 31 pages po yung pinagsamang sinumpaang salaysay. Ito pong paragraph 5, ito po. Kadalasan ay nakikita nilang binibilang ang pera. Itong mga sundalong ito, kadalasan ay nakikita nilang binibilang ang pera bago isilid sa iba't ibang uri ng lalagyan. Masakit po yun Masakit po yun. Oo nga, may sweldo sila kay Saldico. Pero nakikita mo, you're witnessing, yung daming perang binibilang sinisilid, maleta, paper bag, yung maleta nga ho, meron pa hong mga sukat, may large, may medium, may small. Ganun kadetalyado itong sinumpaang salaysay ng mga miyembro dati ng Marines at ng Philippine Army. Hindi na po nila siguro masikmura dahil tagahatid sila nung milyon-milyon, daang milyong pera, pero siguro napagtanto nila, bakit mahirap pa rin ang aming pamilya? Hindi ho ibig sabihin gusto nilang sumali ron. Nag-isip po sila siguro ng mas pangkalahatan. Bakit marami pa rin nalulubog sa baha? Bakit marami pa rin mahirap? Bakit laganap pa rin ang nanlilimos sa daan? Yung walang tahanan, bakit marami pa rin na hindi papag-aral ang kanilang mga anak sa kolehiyo dahil sa kakulangan at salat sa pera. Samantalang sila nagde-deliver ng nakaw na yaman. Babanggitin din ho natin yung mga personalidad na pinangalanan. Dahil nga ho, alam kong very busy kayo nung mga nakalipas na araw, dito po hihimayin natin yung naging sabayan o pinagsamang pahayag, sinumpaang salaysay ng mga sundalong hindi na masikmura ang korupsyon at kurakutan sa ilalim ni Bongbong Marcos. Kaya ito na, nagpapahayag na po sila ng kanilang personal na nasaksihan base sa kanilang personal knowledge. Yung maleta po pag large, ang estima nila hindi po lalayo sa 50 to 70 million pesos. Pag large siya yung maleta, may sukat po Pag large yung maleta, 50 to 70 million pesos. Pag medium, 30 to 40 million. At pag small, 15 to 25. Yung hindi po binibigyan ng maleta, kagaya ni Secretary Ed Anyo, ang binigay lang sa kanya ay paper bag. Yung paper bag na po niyan, malaki pa rin. Ang lamang ng paper bag ay 5 to 10 million. At yung mga expandable envelope naman, 2 million pesos. Ganon po kadetalyado itong naging pahayag ng mga sundalo. Meron din silang pinakitang larawan. Ito, pilit nilang binubura sa lahat ng investigation. Si Teacher Stella Kimbo, baka akala mo, nakalimutan ka na, kasama ka rito sa ginawang paglalahad ng mga sundalo. Teacher Stella Kimbo. Teacher pala ha. Ano kaya ang tinuturo niya sa kanyang mga estudyante? Pinakita dito, mali-maleta, wala lang po tayong colored Mali-maleta yung pera. Alam ko nag-circulate na po ito sa social media. Pero dito po sa ating live, lagyan natin ng konteksto, lagyan po natin ng laman yung mga nakikita nyo sa social media. Si Stella Kimbo, siya yung humalili kay Saldico. Tatandaan ninyo, nung kunwari tinanggal nila si Saldico bilang chairman ng appropriation, pinalit po nila si Stella Kimbo.
Si Stella Kimbo po yung napakasinungaling na nagsabi na wala daw pong blanco sa Bicameral Conference Committee. At nung naiipit na, baka raw nakaligtaan nung mga matitinong empleyado ng House of Representatives na miyembro ng Technical Working Group. Ganyan po, kawalang puso yan. Nung naipit na sila, ang ilalaglag niya, yung mga ordinaryong empleyado ng House of Representatives na inutusan lang naman nila. Miyembro po kasi sila ng small committee. Saldico, Manix Dalipe ng Zamboanga at itong si Stella Kimbo ng Marikina. Kayong mga taga Marikina, wag na ho kayo magtaka kung bakit hanggang ngayon hindi masolusyonan yung baha sa inyo. Kahit walang bagyo, ulan na malakas lang. Tanungin po ninyo kay Stella Kimbo saan dinala itong mali-malitang pera na inihatid sa kanyang tahanan base sa sinumpaang salaysay ng mga sundalo. No? Meron din pong nabanggit, dito medyo bitin lang ho eh. Binanggit yung may mga medyang tumanggap. Alam mo ninyo, napakalawak ng aparato ng korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Dapat pinangalanan din kung sino-sino yung mga media men or media women or media practitioner, pati PR, yung PR, naabuso na po yung term na PR eh. Pati po yung kawalang hiyaan, PR na rin ang tawag eh. May pinangalan ng isa, Joey De Guzman, Media Coordinator. Sino ba yung Joey De Guzman? Sa ating pong pagtatanong-tanong at pagsasaliksik, yung Joey De Guzman is pointing to the media coordinator na dating PR, pasensya na ho doon sa mga professional PR companies and professional PR practitioner na sasalaula ho yung ibig sabihin ng PR ng mga taong ito. Yung Joey De Guzman apparently is the former media handler or public relations officer ni Lucio Tan, ni Ginoong Lucio Tan noon sa Philippine Airlines. Doon po patungo yung pagkakakilanlan nung Joey De Guzman. And I had a talk with a friend, a very good friend. Sinabi niya na bago pa ho pumutok itong paglalahad ng 18 sundalo, nakausap din niya yung isang Joey De Guzman na kilala ding PR or media coordinator. Nagtatrabaho sa house kay Martin Romualdez. So nagtutugma ho eh. Inamin niya o nagyabang siya, wala na raw problema ang mainstream media. Areglado na ang mainstream media. Pero umaaray sila sa social media. Kanya hinayakag ko yung mga katulad kong may social media platform. Ating itulak itong storya ng 18 magigiting na sundalo. Karamihan ay miyembro dati ng Philippine Marines na namumuhay at ang dugong nananalaytay sa kanilang sistema ay ang kanilang motto, honor, duty, valor. Karangalan, katungkulan, kabayanihan. No? May itong Lucio Tan na ito na PR guy, yung Joey De Guzman. Ngayon, ang pinaka naging reaksyon ho ng AFP, unang-una ay sabihin hindi naman lahat yan ay miyembro ng Philippine Marines. Tama, hindi rin naman sila nagsinungaling. Sapagkat sa unang pahina pa lamang, sinabi na nung dalawa na sila ay dating enlisted personnel ng Philippine Army at yung isa naman ay reservist ng Philippine Army. Wala hong pagsisinungaling doon. Pangalawa, bakit yung 18 na ang kanilang ginawa ay protektahan ang taong bayan sa paglalahad ng kanilang nalalaman dito sa napakalapot na sapot ng kurakot ng Marcos Jr. administration, yun tila ang papunta't babanata nila. Wala pong basihan yung kanilang reaksyon. Unang-una, kung itong mga ito ay retirado na, bakit nagre-react ang Armed Forces of the Philippines? Meron din ba kayong kinakatakutan? Lalabas din kaya dito yung sinasabing succeeding batches pa ng mga magigiting na dating sundalo at maglalahad din.
ng kanilang nalalaman. Guided by their motto, karangalan, katungkulan, kabayanihan. Kaya ba kayo natataranta? Kung tunay na investigasyon po, saan mang forum, NBI, Ombudsman, sa mababang kapulungan, at dyan po sa Senado, halimbawa, kaya lang may tama rin po yung Senado. Grabe. Alam mo ninyo, madaling investigahan ito at tutumbukin talaga nito kung sino ang mastermind. Binanggit din dito sa pinagsamang sinumpaang salaysay kung sino talaga yung mastermind. Hindi lang isa, hindi dalawa. Kayo gagawa ng konklusyon ninyo, marami sila. Kaya nga po yung lawak at lapot ng sapot ng korupsyon at kurakot sa ilalim ni Bongbong Marcos. Nagpangalan din po sila ng 11, higit kumulang, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na sasakyan. 11 sasakyan, meron pong plate number, vehicle specific, yung plate number, at meron pang detalyadong description. Ano po yung detalyadong description? Yung mga sasakyan na binanggit po, karamihan din po dito ay armored o bulletproof, di ba? At sinabi nga dito na ang mga sasakyan ng ito ang nagde-deliver o nag-i-escort sa mga executive assistants ni Saldico. Malamang sa hindi, ang nagmamay-ari ng sasakyang ito ay si Saldico. Marami pong salamat sa mahigit 3,000 live viewers po natin. Mag-imbita ho kayo, importante pong malaman ninyo yung linalaman nung pinagsamang sinumpaang salaysay, nung magigiting na dating bahagi ng Philippine Marines. Uulitin ko ulit-ulitin natin, bago ninyo yurakan ang pagkatao ng mga ito, bago ninyo takutin, kagaya ng ginawa ninyong pagtago at pananakot kay Sergeant Orly Gutesa, mag-isip-isip ho kayo. Ang mga motto po nito, honor, duty, valor. Karangalan, katungkulan, kabayanihan. Yan po ang motto ng Philippine Marines. Meron pong 11 sasakyan. Madali po ito Hindi po sagot dito ang simpleng denial ng Malacanang. Diba? Hindi pwede. Bakit pagka merong konting eksena na sasabihing road rage, full coverage ang mainstream media? Full coverage. Iimbestigahan lang kung sino yung sumalubong sa one-way, aalamin yung bahay, aalamin yung plaka. Eto ho, meron ng plaka. May modelo ng sasakyan, may description. Napakadali po nito LTO, pero mas meron pa akong pananalig siguro sa ngayon, sa HPG. Kayang kilalanin ng PNP Highway Patrol Group kung sino ang nagmamay-ari ng mga sasakyang ito. Kung ang investigasyon ay totoo at para sa bansa, kumpleto po itong affidavit ng 18 sundalo. Napakadali pong imbestigahan ito. HPG lang yung Highway Patrol Group. Kung aatasan ng hepe ng PNP na si General Nartates ang HPG sa pamumuno ni General Marantan, madali po malaman kung sino at makilala kung sino ang nagmamay-ari ng mga 11 sasakyang ito na nakapangalan dito sa ginawang pinagsamang sinumpaang salaysay. May Toyota Sequoia, Super Grandia, may Grand Elite, may Lexus, may Hilux, lahat po ito'y armored. At meron pang Elite, Grandia, Fortuner at saka Innova na hindi po bulletproof. Imagine ninyo maghahatid ka lang ng nakaw na pera, bulletproof pa. Ganun ho talaga ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw, sila nag-aamuyan ho siguro. Bukod po sa aktibong partisipasyon sana ng Highway Patrol Group ng PNP, yung LTO, wala tayong asahan dyan, kanila po iyan But if we would aspire and hope for a professional handling and investigation of this very, very big issue, we can have more reliance.
on the integrity of whatever investigation, basta honest to goodness ang hepe ng HPG, matutumbok po at makikilala kung sino ang nagmamay-ari at kanino nakarehistro ang mga sasakyang ito. Kay Saldico ba, personal, o sa mga kumpanya na kilalang pag-aari o associated kay Saldico. Dali po yan. Dito rin po sa kanilang affidavit, andyan na naman yung mga palagiang bahay na binabanggit, nalagakan ng pera. Units 8 and 9, Polo Club Townhouse, Forbes Park. Grabe ho, ano? Akala ho natin dati, pag ikay nakatira sa Forbes Park, lugar ng mga ultra-rich, talagang mayayaman. Diba, yung may maari ng mga industries, yung mga kilalang tao na mararangal. Akala ho natin dati, pag sinabing Forbes Park, hindi po magnanakaw. Dito ho, bagsakan ho ng nakaw na pera Nako sa po. mga magnanakaw ng pera ng bayan, ang Forbes Park. Ayun na nga mga kababayan, tapusin nung natin Units itong 8 and 9, punto na to. Polo Club Townhouse. Diyan ho dinideliver yung mga mali-maleta, diyan ho naman pinipick up nung ibang siguro ayaw nilang madeliveran sa kanilang mga bahay para ika nga extra layer of protection, ako na lang pipick up. Diba? Hindi ho nila alam yung mga tauhan doon sa lugar na yon, meron din silang group chat na, boss, so pinick up na ni congressman ganito, pinick up na ni yung nagpapanik na congressman ngayon, di ba? Ganyan yun di ba? Para hindi kagaya nung i-deliver sa bahay, makikita kung saan. Ako na pupunta dyan sa Polo Club din. Maraming salamat kung gusto nyo tapusin niya ang PH Marines, Honor, Duty, Valor na video na nitong si Atty. Vic Rodriguez. Punta lang ho kayo dyan sa Tinig Maisog. 48,000 subscriber na ho itong si Atty. Vic. Palakpakan, napakabilis yan. Malino natin Pilipinas. Mag-subscribe ho kayo sa kanya.